my puso is so achy-breaky for this medium chikahan. Achy-breaky. Ang arte lang. Ito pa si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang Hiti Show. Ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. At usap-usapan po ito sa buong X Universe. Correct! Ang aking minsan ng minahalay ako, si Alexander Sian Lim Uy, or si Sian Lim, sa ngayon po ay binabansagan ng mga mahaskit na tawag. Una, ang Monoblock King, at pangalawa, ang Flapsina King. Ang Monoblock King po ay nanggaling sa isang post sa X kung saan nakitang may mall show. Si Sian Lim. At ang nakakaloka, mas maraming monoblock na walang tao kaya sa mga monoblock na nauupuan ng mga tao. So, alam nyo na kung bakit Monoblock King. At pangalawa, bakit Flapsina King? Kayo naman. Alam nyo naman na nangyari sa Playtime, di ba? Mas naglaro tayo ng patintero, naglaro tayo ng luksong lubid, naglaro tayo ng Chinese garter, naglaro tayo ng text ng Holland, at kung ano-ano pa. Pero hindi tayo naglaro papunta sa sinihan. Kaya ang nangyari, flop na naman ang pelikula ni Sian Lim. Ikaw, kaibigang Glenn, sa tingin mo ba, baka kabrawi pa si Sian Lim sa pagiging Flapsina King? Kasi nga, may paparating na naman itong horror movie na siya na ata ang direktor at siya pa ang naging manunulat. May pag-asa pa ba si Sian? May pag-asa kung kung titigilan niya rin yung pagiging nega. Okay. Kasi alam mo naman, ang mga tao hate ng mga tao ang nega di ba? Yes. Lalo na kung merong isang babaeng parang nasasaktan. Yes, yes. Di ba? Kasi dapat hindi na sinasama siya sa mga usapin, Oo. di ba? Si Kim, tama yung sinabi ni Kim na dapat respeto na lang. Yes. Respetuhan na lang. Oo. Hanggat may sinasabi si Sian na against kay Kim, hindi siya makakabawi. I think Sa tingin mo ba, may approval ng pamunuan ng karera ni Sian Lim ang patuloy niyang pagsatsat tungkol sa nakalipas nila ni Kim? Yun ang isa kong katanungan. Na dapat dapat kung talagang gusto nilang alagaan si Sian, dapat kausapin nila ito na kumbaga mas pag-ibayuhin niya yung sarili niya. Tama na wag nang mag-dwell in the past, di ba? Kasi may bago na nga siya. So yung bago na lang, di ba? Kung yun ang gusto niyang pag-usapan, yun na lang. Wag na yung hahatakin mo papabalik yung Ang argumento kasi ng mga fan ni Sian Lim, kailangan naman nagsumasagot si Sian Lim, kasi tinatanong siya tungkol doon. Ano ba kasabi mo doon? Pero kasi 'di ba, minsan bago alam naman natin yung gano'n, 'di ba? Minsan bago sumabak ang isang artista sa isang interview, hinihingi nila mga tanong. Hindi lang sa hinihingi yung tanong, kumbaga, pwede ka naman makiusap kung wag na lang natin pag-usapan yung, 'di ba? Wag na lang natin pag-usapan si Kim. Oo. 'Di ba? Pag-usapan natin yung movie or 'di ba? Pero if in case makulit yung sino mo nag-i-interview sa kanya, he could always say to the people at his most polite, na kagaya nga ng sinabi mo, let us not talk about her anymore. O kung sakali mo mapag-uusapan, ayusin mo naman yung pagsagot. In a good light. Hindi yung parang pinamumukha mo pala si Kim ang nakipag-break. Oo nga. At pinamumukha mo pala para si Kim ang atat na makipaghiwalay sa iyo. Hindi ba naman? Kasi parang ang dating parang napaka-ungentlemanly ng ikaw ang putak ng putak. At ang masama pa doon, na ikukumpira ka sa dati niyang kasintahan. Correct. Si Gerald Anderson na puros magagandang salita ang binibitawan kay Kim kahit na sila ay magkahiwalay na. Diba? Sa tingin mo ba, kikita tong next movie niya? Tong horror movie niya from Thailand. Shindot ata from Thailand or tungkol sa isang Thai ghost whatever. Alam mo, sa totoo lang, kung naaalala ko, ang tanging kumitang pelikula pa lang ni Sian ay yung kasama si Kim Chiu. So, ewan ko kung although meron silang pinagsamahang movie na hindi rin ganong Kumita rin naman yung pelikula niya, kasama niya si Ate V, sa kasi Angel Locsin. Oo nga pala. Diba nanalo pa nga siya doon ng award doon? Oo. Pero kumbaga kasi hindi pa tapos yung mga tao sa
sa nega vibes ni Sian. So, lalo na ito, palapit na naman yung bagong niyang movie. So, feeling ko hindi rin. Magiging another playtime siya. Another flop scene na. Diba? Saka kasi, Sana lang hindi. Saka kasi ang problema ko pa sa mga pelikula ng Sian Lim is yung matter of promotions. Kung paano siya pinopromote. Diba? Nakita mo naman ng mga video sa X, nung premiere night ng Playtime, ang konti-konti ng tao. Parang kitang-kita rin sa mukha ng mga artista na dismayado sila na wala namang taong naghihiyawan o nagsisigawan sa premiere night nila. Diba? Samantala, kayang manipulahin ng PR team na magkaroon ng maraming tao doon kung gugustuhin nila. Lalo na collab ata yun ng GMA Films at ng Viva. Diba? Kayang-kaya niyo magpapunta ng tao kung gugustuhin nyo. To just create the illusion or the impression or the perception that people are so dying to watch the movie. At katakataka pa rin na pagkatapos pinalabas ang pelikula, di wala kang nakikita yung ginagawa sa TV. Ang ganda-ganda ng pelikula! Diba? Normally, di ba ganon? Para to create the steer. Yes. Yung mapala mo yung naghihiyawan, yung mga tao tinatanong. At isa pa nakakalungkot, major networks sa Sian, major ang Viva, walang black screening. Kasi black screening adds to the public perception na people are wanting to watch the movie. At hindi rin nakatulong na mas marami ang negative reviews sa pelikula kaysa sa positive. Yun diba? Diba? So sa akin lang, kung talagang desidido si Sian Lim na kumita itong panakarating niyang pelikula, make an effort na talagang bonggang-bongga yung PR Blitz. At number 2, payo ito, unsolicited advice, maghanap ka ng isang publicist na ilalapit kang muli sa press. Kagaya ng ginagawa dati ng mahusay mong PR, the late great Leo Bukas. Na tuwing nalalagay ka sa mga alanganing sitwasyon, si Tess Gubi noon, tinatawag si Leo Bukas, para pakausap ka sa mga piling-piling press people na mauunawaan bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay na yan at ipagtatanggol ka dahil alam nilang mabuti ka at mabait kang tao. Kaya lang kasi ang dating, sa ngayon you may correct me if I'm wrong, Glenn, parang wala siyang pakialam sa press Parang hayaan niya. Talaga ba? Diba? Ang dating, diba? Parang okay lang. Kasi I remember, someone told me na after the Playtime Q&A, nagmamadali siyang umalis. Hindi siya nagpa one-on-one. Ikaw pa ang lead star noon. Yung mga babae na iwan, nakipagtsikahan sa press, ikaw nagmamadaling umalis. Bakit? Diba? So sa akin, establish mo ulit yung connection mo sa press. Maghanap ka ng taong kagulat ni Glenn Sibonga. Na pwede mo maging publicist na ilalapit ka sa mga tao, sa mga press na well-meaning. Hindi yung mga press na alam mo na, di ba? Kasi iba-iba po naman talagang kaugalian ng aming mga katoto. Pero kung gusto mo talaga, isa pa, tama na yung tama si Glenn. Tama na yung chika about Kim. Di ba? It does not make you a better person. Correct. It does make you a better man for that matter. Di ba ngayon nga may mga drama kang nonchalant ka na, ginagaya mo si Keanu Reeves. Knowing you, Sian, pareho tayo ng astrological sign. Pareho tayong Cancer. Ang Cancer, talagang pag meron na naman siyang naalala at meron na naman siyang damdaming napitik tungkol sa nakalipas na hindi na maaring balikan, burado na naman yung pagiging nonchalant mo. Correct. Believe me. Pareho tayong water sign. Kaya ganyan ka Kaya umaatake ka ng akala mo ikaw ang dihadong-dihado sa pangyayari. So we wish you well, Alexander. We hope that makabawi ka sa iyong karera. Correct. Kasi pag hindi ka nakabawi, ang dami namang aktor sa GMA, di ba? Na nag-aantay ng big break, na hinog na Correct. para maging leading man. At tandaan mo Sian hindi ka na pabata. Sooner or later, father roles ka na. Or baka gawin ka lang kontrabida ng mga bida talaga. So you better shape up, at you better shape up also as a director and as a writer. Because someone told me na magaganda ang mga scripts mo. Pero pag ginagawa ng pelikula, something is lost in translation. Sana matanggal ka na rin sa listahan ng mga director na hindi marunong mag-direct. Diba? Kung papangatawanan mo tayo, kasi parang yun na ang next in line niya, next diba? in line. Kaya,
Alexander, malapit na rin naman ang birthday mo, so advance happy birthday. Naway pinakinggan mo ng maayos ang mga hinabi namin ni kaibigang bonggang-bonggang Glenn. Ito si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Christy Show, ang taring at talakayan showbiz edition.